ganito lang sana kalayo ng mga kababaihan sa aking bansa. Bakit kailangang piringan ng kamangmangan ng mga Pilipino? Acuay en España, las mujeres caminan libres. Sus opiniones son respetadas. Nuestras mujeres deben levantarse, deben aprender, deben pensar. Minamahal kong mga kapatid, matagal na mula nang huli akong sumulat sa inyo at labis kong inaasam ang ating tahanan. Ang Madrid ay isang lungsod na puno ng buhay. Ang mga lansangan nito ay maingay sa samut-saring tinig. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipahayag sa inyo ang aking pagmumuni-muni, ang tungkol sa mga kababaihan dito at ang pagkakaiba nila sa ating mga Filipina. Ang mga kababaihan dito sa Madrid ay malaya, tiwala sa sarili, at hindi takot ipahayag ang kanilang opinyon. Hindi nila itinatago ang kanilang mga damdamin o iniibsan ang kanilang talino. Sa kabilang dako, ang ating mga Pilipina ay matatalino at marangal, ngunit madalas pinipigilan ng tradisyon. Sila ay tinuturuan na maging mahinhin at manatili sa loob ng tahanan, bagaman may likas silang kakayahan at katalinuhan. Hindi ko nais na gayahin lamang ng ating kababaihan ng pamumuhay dito sa Madrid. Pangarap ko ang isang hinaharap kung saan sila ay malaya sa pagkatuto, pagpapahayag at pagpapantay ng kanilang kapalaran, nang hindi mawawala ang likas nilang kagandahan at dangal. Kaya tinihim ko kayong mag-aaral, magtanong, at huwag manahimik sa harap ng anumang hindi makatarungan. Ang edukasyon ang susi sa tunay na kalayaan at hindi dapat mahadlangan ang inyong tinig. Naway matagpuan kayo ng liham na ito sa mabuting kalagayan. Ipaabot ninyo ang aking pagmamahal sa ating mahal na ina. Hanggang sa muli nating pagkikita, nananatili akong inyong mapagmahal na kapatid. Sinasabihan niya tayo na maghanap ng kaalaman, huwag manahimik. Kaya ba natin? Ang pagkilala lamang sa atin ay ang sumunod. Dapat nating subukan sapagkat may katuturan ng kanyang mga salita. Sinasabi nilang ako ay huwad ng isang dalagang Pilipino. Mahinhin, masunurin, walang bahid ng pag-aalilangan sa bawat utos na ipinapalaw sa akin. Dapat akong manahimik, dapat akong sumunod, dapat akong matiis. Ito raw ang kapalaran ng isang babae. Maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng ama, ng simbahan, ng lalaking ipagkakaloob sa akin. Ang damdamin at isipan ko ay hindi kailanman itunuturo mahalaga. Porque soy una mujer. Pinalaki akong may paniniwalang ang kaligayahan ay matatagpuan lamang sa aking pagpapakasal at pagiging masunod na pasensya. Ngunit paano kung ang puso ko ay hindi tumibok para sa lalaking pinili para sa akin? Paano kung nais kong pumili ang sarili kong landas? Paano kung hindi ko nais maging isang aninong nakatarik sa lalaking hindi ko naman kakilala? Si Ibarra, siyang may pangarap para sa bayan, ngunit ako bilang isang babae. May karapatan ba akong mangarap? May karapatan ba akong ipagmalaki ng aking sariling kalayaan? Nang mawala siya, ang aking tanging pag-asa, ang aking tinig ay tuluyang pinatahimik. Wala akong pagpipilian, hindi isuko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Tila ba ako'y isang laruan, isang alahas na maaaring ipasa mula sa isang kamay patungo sa isang. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng pananahimik ko, sa kaloob-loobang bahagi ng aking puso,
May isang sigaw na nais kumawala. Isang sigaw na inaasam marinig ng lahat. Ngunit kailan maririnig ang sigaw na ito? Kailan darating ang panahon na isang Maria Clara ay hindi na isang simbolo ng pagsuko, kundi sagisag ng tapang? Nakita ko na kung paano itinuturing ang mga kababaihan sa lipunang ito. Tayo tinuturing na mahina, marupok, at niwala sa katiting na kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Tayo pinanganak upang magsakripisyo, upang magtiis, at upang maghirap. Ganun ang aking inakala, at ganun din ang itinuro sa akin. Akala ko ay sa katahimikan matatagpuan ang kaligtasan. Akala ko ay kung ako'y magpapakabait, magpapakabuti, magpapakababa, may iiwasan ko ang sakit na dinadanas ng iba. Akala ko ay kung susunod lamang ako, kung magpapasakop sa mga nais ng mga makapangyarihan, hindi ako mapapahamak. Ngunit nagkamali ako. Ginawa ko ang lahat para iligtas ang aking ama. Ibinigay ko ang aking dignidad, ang aking sarili, ang aking kinabukasan. Ngunit anong natamo ko? Wala. Dahil sa mundong ito, ang babae tinuturing na walang halaga maliban sa kung ano ang kaya ng isang sakripisyo. Dahil sa mundong ito, ang babae patuloy na niyuyurakan, inaabuso, at kung magpapahayag ng paglaban, siya'y huhusgahan. Gusto lang naman namin makapag-aral. Bakit kailangan ipagkait sa amin ng karapatang ito? Kailangan namin matutunan ng wikang Espanyol upang maunawaan ang ating mga batas. Ayaw namin manatiling mangmang at walang pinag-aralan. Tama, hindi kami papayag na manatiling pangpang. Karapatan din namin mag-edukada. Mula sa mga kwentong ibinigkas sa akin ng aking kaibigan, masisigurado kong talagang kahanga-hanga ang mga kababaihan dito sa Malolos. Sigurado akong kaya nilang ipaglaban ang kanilang kagustuhan at karapatan. Kailangan lamang nilang maging matatag at matapang para harapin ng mga Espanyol na nang mamalait sa kanilang mga kakayahan. Tandaan niyo, mga kababaihan ng Malolos, na kayo'y may malaking papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bayan. Ituro niyo sa inyong mga anak ang pagmamahal sa katwiran, paggalang sa kapwa, at pagmamahal sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapalakas ng loob, makakatulong kayo sa pagbabago ng lipunan at pagkamit ng ating kalayahan. Naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naway maging matatag kayo sa inyong mga paninindigan at patuloy na maging ilaw sa inyong mga pangalaman. Ang mga salita ni Rizal ang isa sa nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang aming pag-aaral at ipaglaban ang aming karapatan. Ang liham na ito ay paalaala na hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo at iyon ay sapat upang ipagpatuloy natin ang laban. Bakit niyo ba kami ginaganito? Natatakot ba kayo na kami matutong lumaban sa inyo? Karapatan namin ito at hindi nyo ito mapagkakait sa amin.
Naniniwala ang ating pambansang bayani na sa Jose Rizal na ang lakas ng isang bansa ay nasa mga kababaihan nito. Kaya naman, sa kanyang liham para sa mga kababaihan ng Malolos, hinikayat niya ang bawat Pilipina na mag-isip ng malalim, maghangad ng edukasyon at labanan ng pang-ati. Ni Rizal ang potensyal ng mga kababaihan sa pagbabago ng kinabukasan. Kaya naman, hinimok niya sila na bumangon sa mga limitasyon na ibinibigay sa kanila. Wow, nakaka-amaze naman po na yung mga salita niya dati may silbi pa rin ngayon. May mga opportunities na para sa mga kababaihan pero may pagsubok pa rin. Eksakto! Sapagkat ang laban para sa pagbabago ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon. Kaya naman napakahalaga na maunawaan natin ang mensahe ni Rizal, lalo na ngayon na buwan ng mga kababaihan. Oo, nakaka-inspire naman po na nakita ni Rizal yung kapangyarihan ng mga kababaihan sa pagbuo nating bansa. Katulad po ni Rizal, gusto ko rin pong ipaglaban yung mas maraming edukasyon para sa mga kababaihan. Iyan ang layunin, sapagkat ang mensahe ni Rizal ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Isa itong paghimok ng pagkilos, sapagkat ang bawat edukadang babae ngayon ay siyang katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi lang pala simpleng kasaysayan ang turo sa atin ni Rizal, kundi isang panawagan na dapat nating ipagpatuloy. Marami mang magbago, marami pa rin pagsubok, ngunit edukasyon ang pinakamalakas nating sandata. Tandaan natin, hindi sapat na kilalanin lang natin ang mga aral mula kay Rizal. Dapat natin ipamuhay ang kanyang adhikain. Ang bawat isa sa atin ay may tupuri na ikatulad ang edukasyon at karapatan ng mga kababaihan.